So, hello guys! What's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, katawa-tawa talaga yung narrative ngayon ng mga DDS na kesyo na kahit daw itong si Senator Bato de la Rosa, abay kinidnap din daw po, mga minamahal. Paanong kinidnap? Itong si Bato de la Rosa, nai-interview pa naman siya. Hindi pa naman siya nahuhuli ng ICC. Hindi pa nga napuputo sa kanya ng harapan or hindi pa nga natatanggap ng Malacanang yung warrant of arrest. Tapos yung narrative ngayon ng mga DDS, kinidnap daw. Itong si Bato de la Rosa, paanong kinidnap si Bato? Siya na nga mismo yung nagsabi na bring it on daw. Diba? Oh, pero ngayon nagtatago si Bato. Totoo na nagtatago pero hindi kinidnap. Parang yung mindset lang din nila mga minamahal. Dito kay kay former President Duterte. 'Di ba ang sabi nila, si Digong daw po kinidnap ng International Criminal Court. So paanong kinidnap? Sa pilitan daw po mga minamahal ang pagdala. State kidnapping nga eh. Kung ilalarawan yung ginawa daw di umano kay former President Duterte kasi hindi man lang siya pinagbis, lahat-lahat, 'di ba? Dinala agad doon sa The Hague, doon sa Netherlands. At abay talagang dadalhin naman yan. Nandiyan na yung warrant of arrest eh. Alangan naman patagalin. Diba? So, sige nga, paki-identified nga kung ano ba yung kidnapping. Research nga natin mga minamahal kung ano yung kidnapping. What is kidnapping? Para nang alam natin yung meaning. Kidnapping is unlawful taking and holding a person against their will, often for the purpose of demanding or ransom or other concession. Ngayon, ang punto dito, si former President Duterte, hinainan ng warrant of arrest. Kahit nga, di ba, nung nagsasalita itong si Hanilet na wag dalhin itong si Duterte diyan sa ICC, ang sabi ni Digong, wag ka nang magsalita, may warrant na nga. Di ba, nanggaling na mismo sa bibig ni former President Duterte na mayroon ng warrant of arrest. At saka kung kidnapping yun, mga minamahal, di ba? Kung kidnapping yung ginawa kay former President Duterte, supposedly dapat wala yung companions na kasama itong si Digong. Di ba? Dapat wala dyan si Miguel Dea, wala dyan yung mga nurse na nagbabantay kay Digong para i-check yung kanyang heartbeat time to time, di ba? Hours by hours, di ba? So, dapat sana walang Pilipinong kasama. Yung kidnap talaga na literal na kinidnap. Kaso mga minamahal, si Duterte, nung hinuli, di ba? Nandoon naman yung kanyang companions na si Miguel Dea. May mga kasamang security aid, abogado, may mga nurse pa. So, paano ma-identified yun na kidnapping? Di ba mga minamahal? Di ba nakakaloka talaga, no? Yan na lang ba yung naratibo ng mga DDS ngayon? Kapag hinainan ka ng warrant of arrest ng ICC, ang tawag doon kidnapping? Ha? Ganun na ba yun? Grabe talaga yung mga yung pag-fake news nitong mga DDS na to. Lahat talaga ginampanan na nila. Lahat na lang no? Di ba? Pati ba naman sa paghuli, may narrative pa din kayong kinidnap? Diba? Hanggang ngayon, mga minamahal, kidnapping pa din yung kanilang naratibo. Kahit na itong si Bato de la Rosa hindi pa nakahainan ng warrant of arrest, ang tingin nila, abay, kinidnap na din daw itong si Bato de la Rosa. Diba nakakaloka? Legal po, ulitin ko mga minamahal, yung pag-aresto kay former President Duterte ay legal po yung proseso dahil binasahan siya ng kanyang rights. Hindi naman siya hinatak ng ICC agad Diba? Binantayan lang siya ng mga kapulisan na, syempre, baka makatakas. Diba? So, dinaan sa due process, sa principles, dinaan lahat sa tamang proseso itong si former President Duterte. Kaya hindi pwedeng sabihin na itong si Digong ay kinidnap. Besides mga minamahal, dito nga po sa issue ni Bato de la Rosa, walang kidnapping doon. Ngayon, ano ba yung issue ni Bato de la Rosa? Ngayon, si Bato nagtatago kasi. Ito, pakinggan natin mga minamahal. Pinag-aaralan ni Senador Bato de la Rosa na magtago sakaling iparesto ng International Criminal Court. Tanong niya, kung wala nang makitang hustisya sa bansa, bakit daw siya susuko? Di ba kung hindi ba naman tanga itong si Bato, sabi niya, bring it on. Tapos ngayon, magtatago? Ano yun? Grabe naman tong si Bato de la Rosa, dati bring it on. Ngayon naman, nagtatago. Ano yun? Si Ma'am Gonzales. Sa
sakaling ipaaresto ng International Criminal Court tulad ng nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, posibleng magtago si Senador Bato de la Rosa. Kabilang yan sa pinag-aaralan niya. Kasama yan sa police of action na pwedeng gawin. Kung wala tayong makita na hostisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? I will cross the bridge when I get there. Pero nilinaw ng dating PNP chief na hindi siya manlalaban. Paano mo labanan yung Philippine National Police? I know what's the power, what's the might of the Philippine National Police. Useless. Kung manlaban nga. Sa ngayon ay nasa Pilipinas pa umano si De La Rosa. Kinukonsidera niyang magpakandong sa gusali ng Senado para hindi masilbihan ng warrant of arrest. Lalo't Diba nakakatawa si Bato? Oh, imagine yung mga minamahal Dati sabi ni Bato de la Rosa, bring it on. Ngayon naman, hide and seek. Diba? Parang walang isang salita Parang si Duterte din. Oh, sabi niya, ang tagal naman ng ICC, pag nandito daw, sisipain niya. Pero nung nandoon na sa International Criminal Court, ang sabi niya, Rodrigo Roa, parang kambing magsalita Nawala yung tapang, nawala yung angas. Paano kasi? Hindi nauubra sa ICC yung tapang-tapang niya. Kaya ngayon, ang pinapalabas na kilos ni Digong ay yung pagmamakaawa para makakuha ng simpatya. Alam nyo, buti ito kahit papaano, bigyan natin ng highlight itong si Bato. Buti pa si Bato, naisipang magtago. Diba? O samantalang itong si Digong, ipinagkanuno ng kanyang anak para lamang sa sariling posisyon. Diba? Siyempre, pag mahuli si Digong, makakakuha ng boto si Sara Duterte. Mas pinili niyang mahuli ang kanyang ama nang sa gayon makakuha, 'di ba, ng simpatya itong si Vice President Sara Duterte na pwede niyang magamit sa big one, which is yung 2028 presidential election. 'Di ba? Yun ay kung hindi ka may impeach, 'di ba? Mga minamahal, nakakaloka, no? Iba talaga yung yung tama nitong mga kupal ng mga DDS na to. All right. Lalo't sinabi ni Senate President Cheese Escudero na papayagan ito habang sinasagad niya ang legal remedies. Lalabas naman aniya siya kung paalisin na sa Senado. Salamat ako sa ating Senate President na is willing to protect me while I am still a senator of this republic. Kaugnay naman ang pahayag niya noon na kusang susuko kung ipaaresto ng ICC para maalagaan si dating Pangulong Duterte sa the Netherlands, ikinatuwiran niyang imposible na yan at hirap makabisita kay Duterte kahit ang mga anak. Naglabas din si De La Rosa ng dampo kay National Security Advisor Eduardo Año na naging dating Duterte AFP Chief at Cabinet Member. Sinasabing isa si Año sa ilang may alam noon ng isinikretong pag-aresto kay Duterte. Sana kumontak naman na siya doon sa mga kahit sa mga staff lang doon ni President Duterte na kasama na pakisabi lang dyan na arestuin namin siya pag-uwi niya. Para sa GMA Integrated News. Lahat na lang kinidnap, no? Mindset ng mga DDS talaga. Ay, Diyos mio, Santa Barbara Bendita, ewan ko ba dito sa kanila. Uulitin ko hindi kinidnap si Bato, dahil hindi pa naman siya nahainan ng warrant of arrest, nagtatago si Bato de la Rosa. Yan yung totoo. Dito naman kay former President Duterte, hindi po kinidnap si Digong. Binigyan po siya ng kanyang rights, binasahan siya ng rights, and yung paghuli kay former President Duterte, naaayon po yun sa ating batas, sa ating konstitusyon. Dahil meron po tayong sinumpaan, meron po tayong commitment with the Interpol. And I hope so, mga minamahal, na nagigets ito ng kampo ni former President Duterte. Na, kasi sila bulag-bulagan sila Iisa lang talaga yung mga naratibo nila, mga minamahal. Pansinin ninyo, sobrang isa lang yung naratibo nila. Kaya nga natatawa ako kung ano-ano pumapasok sa isipan ng mga hayop na to. Diba? Hindi mapakali. Diba? Ito namang si Bato de la Rosa, pares lang talaga sila na pag-iisip ni Digong, matapang. Pero pag nandyan na, takot din pala. Diba? O, kala ko ba alagaan mo itong si Digong? O, ito, isama natin si Robin Padilla. Kala ko ba, Robin, pag hulihin itong si Bato de la Rosa, sasama ka? Akala ko ba, bakit ngayon? Hindi mo man lang kayang samahan sa pangangailangan. Kasi namumroblema din ngayon. Itong si Bato de la Rosa, ba't hindi ka nagsasalita? Bakit tahimik ka? Ano yung meron? Diba? Tayo po, mga minamahal, ay nagtatanong lamang. Kasi nauna na yung statement ni Robin Padilla na sasamahan niya itong si Bato de la Rosa. Sasamahan mo nga ba itong si Bato de la Rosa? Or nagpapasikat ka lang ng mga panahong iyon? Tanong lang po.
Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.